Nawian ng buhay ang mag-asawang ito matapos ang hindi inaasahang pangyayari. January 6, 2024, pauwi na at nasa gitna ng biyahe ang mag-asawang sina Ryan Ambrosio, 45 years old at Jennifer Ambrosio, 43 years old. Nakagaling lang nila sa isang date at pauwi na sana sila sa mga anak nila pero hindi na pala sila makakauwi. Malapit na lugar lang, merong sinusundan at tinahabol yung mga pulis na isang 2006 Ford Super Duty pickup truck. Habol nila ito dahil napag-alaman ng mga pulis na ninakaw pala ito ilang gabi lang yung nakakaraan. Dito nga nagsimula yung habulan ng mga pulis at ng mga suspect at yung nagdadrive noon ay si Angel Melendez Ortiz, 35 years old at ang kasama niyang babaeng suspect na 29 years old. Si Angel na lalaki to siya yung nagmamaneho ng pickup truck and ayaw talaga niyang huminto. Pinili niya makapaghabulan sa mga pulis sa bilis na lagpas pa sa 100 kilometers per hour. 1:30 AM, maya-maya lang, nag-counterflow si Angel at since wala din siyang headlight, dito na nga nangyari ang insidente. Sa hindi inaasahang pangyayari, bumangga yung pickup truck ng suspect sa sasakyan nila Ryan and Jennifer. Agad namang nagpatawag ng mga rescue at ambulansya pero sa kasamaang palad, binawian din ng buhay yung mag-asawa dahil sa lakas ng impact. Habang yung dalawang suspect naman ay nasa ospital ngayon pero malaki naman daw yung chance nilang makarecover. Sinampahan naman sila at handa na ang napakaraming kasong ipapataw sa kanila once na nakalabas na sila ng ospital. Ayon sa gobyerno nila, pinapangako daw nila na mapaparusahan yung mga dapat maparusahan. Ngayon, nagluluksa naman ang lahat ng kamag-anak, kaibigan at lahat ng nagmamahal kanila Ryan at Jennifer, kabilang dito ang 6 nilang mga anak. Oo, 6 yung naiwan nilang mga anak. Ayon naman sa mga kamag-anak ng Ambrosio family, pinapangako daw nila at sisiguraduhin nilang magkakasamang lalaki yung 6 na bata sa isang ligtas at mabuting lugar. Kalungkot yung balita na to kasi 2 to 9 years old lang yung edad ng mga bata tapos sa edad nila naulila sila agad. For sure mababait naman yung mga kamag-anak ng mga batang ito pero dahil lang sa mga walang kwentang tao, nagbago yung buhay ng mga batang to. Dapat kasama pa nila yung mga magulang nila na dapat sila yung magpapalaki sa kanila kaso hindi na nga mangyayari yun. Nakakagalit na may mga ganitong kairresponsableng mga tao na kung ano-ano lang yung ginagawa sa kalsada na hindi nila iniisip yung mga taong pwede nilang madamay. Sana magkaroon ng lakas yung pamilya nila lalo na sa pinagdadaanan nila ngayon na hindi ko kayang isipin. Ngayon, merong binuong GoFundMe para sa mga naiwan nilang mga anak na for sure ngayon lagpas na sa goal nila. Kahit gaano kalaki yung makuha nila doon, hindi pa rin ito mababalik yung mga magulang nila pero magiging malaking tulong ito para sa kinabukasan nila at syempre sa paunti-unti nilang pagluluksa at pagbangon sa nakakalungkot na nangyaring to.